Mr. Anjo Iliana, gaano nga ba katotoo na dinampot ng NBI dahil sa patong-patong na kaso ng TVJ at ng management ng Itbulaga? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Noong November 18, 2025, kung saan nagsalita, ito pong si Mr. Ryan Agoncillo at sinabi nito na meron pong, sabi niya, walang maraming sinabi o sinagot si Ryan Agoncillo sa naging interview niya sa kanya ni Miss MJ Marpori tungkol sa nangyayaring issue between Anjo Iliana at Itbulaga. Wala siyang maraming sinabi pero maikling pahayag niya ay gets na kung ano ang nararamdaman niya sa ginagawa ni Anjo at the same time ay kung ano ang pwedeng kahantungan ng dati nilang co-host. Sabi nga ni Ryan, syempre kapag Dabber Cats, we will remain solid. Nang matanong nga ang reaksyon niya sa kung ano-anong expose raw ni Anjo tungkol sa mga host ng show tulad ni Senator Tito Soto, Jose Manalo at ang latest nga ay si Pia Guanyo Magno. Say niya, well, as far as I know, the management is taking the necessary step. Further than that, I have no more comments. Ang mundo natin ngayon ay may karampatang aksyon. So abangan na lang natin kung legal nga ba ang tinutukoy ni Ryan, samantalang marami ang natuwa na magbabalik na si Ryan sa pag-arte dahil kasama siya sa cast ng The Good Doctor. Kasabay na mga balitang ito na inilabas ni Mr. Ryan Agoncillo, kinumpirma naman itong si Manay Christopher Min sa kanya pong mga expose patungkol kay Anjo Iliana na patatapusin lang daw di umano ng TVJ or ng Itbulaga management ang Kapaskuhan at ang bagong taon bago po sila umaksyon. Ngayon, bago pa po lumabas yung mga balitang ito or nung naglabasan yung mga balitang ito, may mga napapabalita po at meron pong mga naglalabas ng kanilang mga information patungkol po sa pagdampot di umano dito po kay Mr. Anjo Iliana ng NBI dahil po sa mga kaso. Kasi kung pag-aaralan po ninyo, 'di ba? Parang bakit po siya dadamputin? Hindi pa naman po na ipapasa or hindi pa nagfa-file ng case kasi bago po damputin ng isang akusado na sinatawag na dinemanda, 'di ba? Kailangan dumaan po siya sa due process. Number 1, kailangan niya po munang makatanggap ng sapuy na galing po sa Itbulaga management or sa TVJ, especially kay Tito Sen na sinisiraan niya sa social media. Lalo-lalo na po yung paglabas niya ng ilan sa mga below the belt na mga sinasabi nito na may kabit si Tito Sen, kilala niya kung sino yung kabit nito at kung ano-ano pang mga paninirang puri na ginagawa niya sa bawat host po ng Itbulaga. So sa ngayon, wala pa naman pong natatanggap na subpoena or parang ini-inform itong si Mr. Anjo Iliana na siya po ay dinemanda or may demanda pong nakaamba sa kanya kasi 3 demanda po yung sinasabi. Isang cyber libel, slander, and defamation. Yun po yung mga kaso na ifinay laban kay Anjo dahil po sa mga mapanirang puri ng statement nito gamit ang kanya pong social media account sa TikTok or the Black app. So dahil po dito ay nag-aantay po yung mga netizen kung totoo nga bang may naganap na ganun. Para lang po sabihin sa inyo, it's not true, wala pa pong pagdampot na naganap dito kay Anjo. Actually, pag binisita nyo po yung kanyang TikTok account ay nandun pa rin po siya, nagla-live araw-araw at marami na po siyang mga kausap doon. Pero pagkatapos po ng holidays ay matapos nung siguro pinakahuli niya pong paglabas ng mga statement nung November, after noon is hindi na po siya nagbitiw pa ng mga pangalan at hindi na rin siya nagbitiw ng any paninira laban po sa TVJ. So ibang artista naman ngayon ang binabanata ni Mr. Anjo Iliana. Hindi ko alam kung ano po talagang plano ni Anjo Iliana sa buhay niya. Parang gusto niya yata talagang magkaroon ng maraming kaaway, So kasabay po nito is nagtanong-tanong tayo at nag-search tayo ano nga bang dahilan kung bakit tila baga napipigilan ang TVJ sa pagsampa ng kaso laban kay Mr. Anjo. Kasi kung tutuusin po, ang dami-dami pong mga ebidensya
ebidensya, maging ang mga netizen, hindi na nga ipinagtatanggol ni Tito Sen ang sarili niya, maging ng mga Itbulaga na sinisiraan niya, ang mga followers at mga viewers po ng Itbulaga, ang siyang nagagalit dito kay Anjo kasi parang sinasabi po nila na isinantabi ni Anjo yung kanilang samahan for how many years, kasi ilang taon din naman siya na naging parte ng nasabing show. So, marami pong nag-ask, ano ba ang dahilan bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin daw di umano hinahabla? Kasi base po sa mga research ko at sa mga readings at sa akin pong pagsisearch, dito po, meron pong nabanggit itong si Mr. Anjo Iliana, isa sa mga videos niya. Sinabi niya na kinausap niya ang isa sa mga executive producer ng nasabing show na si Mr. Tony Tobiera, isa sa mga malalapit at pangalawang magulang na nitong TVJ at ng ilang mga host ng Itbulaga, na kasama po nila noon na nakikipaglaban para po sa titulo ng Itbulaga matapos po magkaroon ng case laban sa Halusos Fam. Noong sila po ay parang umalis ng GMA7 hanggang sa naiwan yung title, hanggang sa nabawi po nila. Yun po si Mr. Tony Tobiera. Isa rin sa mga parang nilapitan din itong si Mr. Anjo Iliana at nagbigay po sa kanya ng payo ay si Miss Malu Chowapagar. Si Miss Malu Chowapagar naman, I think hindi rin po sila in good terms ng TVJ kasi parang si Miss Malu ay mas pinaboran ang halos host kesa po dito sa TVJ. Nung nakikipaglaban sila about dun sa title ng Itbulaga at sa mga rights na dapat meron ng TVJ. So, dahil po doon, isa yun sa mga posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon ay napipigilan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po inahabla ng TVJ itong si Mr. Anjo Iliana. Maaaring isa rin sa mga tinitignan ng TVJ, mabait pa rin talaga, dahil sinasabi nga na parang tinitignan pa rin nila yung pagkakaibigan na na-build po nila. Tapos, meron naman mga bashers na nagsasabi na baka daw kaya ayaw kasuhan or hindi pa tinutuloy yung kaso ni Mr. Anjo dahil nangako si Anjo na once na itinuloy ninyo yung kasong sinasabi ninyo, yan ang sinasabi niya, 'di ba? Parang if we're going to use our own words, parang sinasabi niya dito na kapag tinuloy nyo yung kaso laban kay Anjo Iliana, mas marami pa siyang expose na ilalabas sa TVJ at sa Itbulaga. Yun yung sinasabi niya ng paulit-ulit na parang imbis na magkaroon siya ng remorse doon sa mga sa mga sinabi niya sa public, parang mas tinitrigger niya yung mga TVJ at ng Itbulaga management to pursue that case. Pero dahil nga marami pa silang kino-consider na kailangan po talaga nilang pag-isipang mabuti kasi once na nandyan ka, ang dami po niyang gagastos ka sa abogado, tapos kailangan mo umattend ng hearing. So medyo hassle po yan sa part ng Itbulaga. Kaya naman hanggang sa ngayon, nakahang pa rin po yung kaso na yan. Wala pong katotohanan na dinampot siya at wala rin katotohanan na siya po ay nakulong na sa NBI. Kasi may due process po yan. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone!